Sa panahon natin ngayon, maraming pagkakataon na magkakamali talaga tayo, lalong-lalo sa pag-budget o sa paghawak ng pera. Dahil sa napakaraming tukso lalo na ngayon na lahat ng uso ay abot kamay mo na. Nandyan pa na tatalunin ka ng iyong emosyon at pangangailangan. Kaya naman sa video na ito, pag-usapan natin ang mga iilan na kamalian nating mga Pilipino pagdating sa pera. At bago po yan, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nag-follow at nag-subscribe sa ating channel. Tanawin ko po itong utang na loob sa inyo at dahil po dyan, makakaasa po kayo na tuloy-tuloy natin itong gawin para makatulong tayo sa mga kapwa natin na nangangarap din ng magandang buhay. At kung handa na kayo, umpisahan na natin. Number 1, huwag mong ipusta lahat ang pera mo. Huwag mong ipusta lahat ang pera mo sa isang negosyo o investment man yan, kahit gaano pa kalaki ang sinasabi nila na kikitain mo dito. Karamihan kasi sa atin, takot talaga tayo mapag-iwanan. Kaya kung saan yung akala natin na malaki ang kikitain, pusta lahat ang pera. Gusto ko sabihin sa inyo masyadong delikado ang ganitong pag-uugali. Ang isang tray ng itlog kapag bumagsak, halos lahat ng itlog mababasag. Katulad din ito sa pag-invest. Kapag pinusta mo lahat ng pera mo sa isang investment, kapag nag-fail ito, paano na lang? Kaya masakit man isipin karamihan sa ating mga OFW ang nabibiktima ngayon sa mga samot-saring mga scam na nagkalat lalo na sa social media. Dahil lang iba sa ating mga OFW gustong mag-invest ng madalian para magkaroon kaagad ng pera para makauwi na sa kanilang pamilya. Oo, alam nating lahat na napakahirap pag malayo tayo sa ating pamilya. Ang nakakalungkot lamang, ginawa itong pagkakataon ng mga taong masasama ang loob na akitin nila ang mga ating kababayan na iskamin o lukuhin. Yung ilang taon na pinaghirapan, hindi ko sinasabi dito na lahat ng investment ay scam. Kaya nga sinasabi ko noon na dapat alam mo personal kung ano ang pinaglagyan mo ng pera mo o pera na pinaghihirapan mo. May mga investment na sadyang matagal makakabalik ang pera pero ang mahalaga makakabalik pa. May mga investment na biglang mawawala lang, parang bula. Kaya pakiusap ko, huwag kayong kumagat sa mga aggressive investment na nagkalat ngayon. Number 2, hinahinay sa pagpapangutang. Isa pa ito na problema sa karamihan nating Pilipino. At kung isa ka ngayon sa mga Pilipino na may utang, sikapin mong maging responsable sa pagbabayad nito. At kung wala ka pang pambayad, makiusap ka muna sa kanila. Huwag mong gayahin ang iba na ang ginawang solusyon ng mga utang nila ay yung pagtakas nito. Huwag ganun. At kung isa ka ngayon sa Pilipino na walang utang, congrats po. Sa mga kapwa ko Pilipino, iwasan po nating mangutang, lalong-lalo na kung ang perang inuutang mo, ginagamit mo lang ito sa mga walang kwentang bagay o yung mga bagay na hindi na nag-generate ng pera. Oo, maraming tao ang yumaman na gamit lang nila ang pera na galing sa utang pero dapat alam mo kung paano gawin ito. Kahit sabihin na natin na sinasabi ko na ang pagpapangutang kasama ito sa mga financial mistake nating mga Pilipino. Pero ito yung mga pangungutang na yung inutang mo na binibili mo lang para sa mga luho at mga bagay talaga na walang kwenta. O mga inutang na hindi na nagmumultiply ang pera. Number 3, iwasan mong bumili ng mga bagay na bumababa ang value. Ang pagkahilig sa pagbili ng mga bagay na bumababa ang value, isa din ito na dapat iwasan. Napakarami ng magagaling na tao na sumubok na ipaliwanag ito kung bakit kailangan itong iwasan. Pero baliwala ang lahat kung ikaw mismo ay hindi mo talaga ito iiwasan o iiwasan ng ganitong lifestyle. Isang halimbawa na lang nito ay yung pagtaas ng sahod mo sa trabaho. Ay tumaas din ang lifestyle mo. Dati, sapat na sa iyo ang lahat, kahit minimum lang ang sahod mo, okay lang sa iyo mag-commute. No, pero nung na-promote ka at tumaas na ang sahod mo, bigla mong naisip na kumuha ng hulugan na kutsi. At madalas sa labas ka na din kumakain. Nung maliit lang ang sahod mo, nakakapagtabi ka pa ng 2,000 kada buwan. Pero nung tumaas na, hindi mo na ito nagagawa. Nagkautang ka pa. Ang kamalian na ito, lalo sa karamihan nating mga Pilipino, ay sana'y magsisilbing aral sa marami sa atin. Huwag tayong humilig sa mga bagay na bumababa ang value habang tumatagal. Tulad ng sasakyan, cellphone, laptop at iba pa. Hindi ko naman sinasabi na masama ang magkaroon ng mga ganitong uri ng mga bagay, pero dapat sa time ito na okay na talaga ang buhay mo. Number 4, pag-i-invest ng mga bagay na kayang gumawa ng pera. Madalas iniisip ng karamihan na ang pag-invest ay scam.
Meron naman talagang scam. Meron din namang pag-i-invest na tunay at hindi scam. Halimbawa na lang, ang pagbili ng property. Isang pag-i-invest ito na matagal nang napatunayan na walang kalugi-lugi. Pagpapatayo ng mga paupahan na bahay o rent house. Ang pag-i-invest, kaya nga may advice bago mo pasukin ang investment opportunity, kailangan pag-aralan mo muna ito ng mabuti. Huwag mong kalimutan sa kahit anong larangan. Kapag involve ang pera, kailangan mo itong alamin o pag-aralan. Dahil hindi lang isang investment. Kaya ito lang ang advice ko sa inyo. Pagka bumitaw kayo ng pera, mapa-investment man yan o pagninegosyo, dapat yung pera lang na kaya mong mawala sa iyo. Kaya sobrang halaga talaga bago mo ito gawin ang pag-i-invest, kailangan mo gumawa ng sarili mong research para wala kang sinumang sisihin kung hindi sarili mo lang pag nag-fail ito. Number 5, hindi nag-iipon. Isa pa ito na pagkakamali ng maraming Pilipino. Madalas ang dahilan kung bakit hindi nakakapag-ipon ay yung salitang sakto lang talaga. Na kung para sa akin, isang hakbang na lang sana makakapag-ipon ka na. Dahil naging sapat na yung kita mo ngayon sa gastusin ng iyong pamilya. Ibig sabihin yan, kung may extra income ka, maging ipon mo na ang kinikita mo doon. Yung iba naman ang dahilan nila kaya hindi nag-iipon dahil masama daw ang pag nag-iipon dahil pinaghandaan mo daw ang mga pwedeng mangyaring masama o emergency. Pero tingin ko, mas masama pa yata yung may biglang pangangailangan ng pera tapos hindi ka handa. Tapos wala ka pang pera. Umasa ka na lang sa mga kaibigan mo o yung magulang mo. Huwag mong hayaan ang mga pagkakamaling ito ang siyang magdidesisyon sa iyong buhay. Mas mabuting matuto na mapaghandaan ang mga bagay-bagay na hindi tiyak. Hanggang dito na lang ang video muna natin. Maraming salamat sa inyo. At kung at tingin nyo nakakatulong ang ating video, please patulong naman ako na i-share ito. At mag-ingat kayo palagi. Sana magtagumpay kayo sa buhay. Paalam.